Kailan ba nagiging sapat ang sapat? Sa isang mundong laging may susunod na bilhin, susunod na maabot, at susunod na patunayan, bakit parang kahit may meron na tayo, may kulang pa rin? Tahimik ang kasakiman. Hindi ito laging sumisigaw. Madalas, bumubulong lamang ito sa isip. Kaunti pa. Hindi pa sapat. Paano kung maubos? At bago natin namalayan, ang paghahangad ay nagiging pagkakapit. Kapag naririnig natin ang salitang kasakiman, madalas iniisip natin ang pera, yaman, kayamanan. Ngunit sa Biblia, ang kasakiman ay mas malalim pa roon. Hindi ito simpleng pagnanais na magkaroon. Ito ay ang kawalan ng kakayahang makontento. Maaaring may kinalaman ito sa pera, pero maaari rin itong anyo ng kapangyarihan, kontrol, oras, papuri, o kahit seguridad. Ang kasakiman ay hindi tungkol sa dami ng hawak mo. Ito ay tungkol sa takot na bitawan ang hawak mo. Paulit-ulit na pinaaalalahanan tayo ng kasulatan. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon, kundi ang kapag ang mga bagay na hawak natin ang siyang humahawak sa atin. Kapag ang tiwala natin ay unti-unting lumilipat mula sa Diyos patungo sa mga bagay na naiipon, doon nagsisimula ang pagkakaligaw. Hindi tinutuligsa ng Biblia ang pagtatrabaho. Hindi rin nito sinasabing masama ang pagyaman, ngunit malinaw ang babala. Kapag ang yaman ang naging sentro ng ating kapanatagan, unti-unti nitong pinapalitan ng Diyos sa ating puso. Sa panahon ngayon, ang kasakiman ay bihirang magmukhang kasalanan. Madalas, ito ay nagtatago sa likod ng pagiging praktikal, sa likod ng pagiging responsable, sa likod ng salitang, kailangan ko lang maghanda. Mas maraming oras sa trabaho, pero mas kaunting oras sa mga tao. Mas maraming iniipon, pero mas kaunting ibinabahagi. Mas maraming plano, pero mas kaunting kapayapaan. At kahit may narating na, may tanong pa rin sa loob. Paano kung hindi pa ito sapat? Ang kasakiman ay may halaga. Hindi laging pera ang bayad. Binabayaran ito ng ating isipan sa anyo ng walang katapusang pag-aalala. Binabayaran ito ng ating puso sa anyo ng inggit at paghahambing. Binabayaran ito ng ating mga ugnayan kapag ang tao ay nagiging instrumento imbes na kapwa. At dahan-dahan, binabayaran din ito ng ating pananampalataya kapag ang tiwala sa Diyos ay napapalitan ng tiwala sa sariling kakayahan at naipon. Ang lunas sa kasakiman ay hindi kahirapan. Hindi rin ito ang biglaang pagpitiw sa lahat. Ang kabaligtaran ng kasakiman ay kontento. Isang pusong marunong magsabing, sapat na ito. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugang wala ka ng pangarap. Ibig sabihin lamang, hindi ka alipin ng iyong mga pangarap. Ito ay pagkatutong magtiwala na ang Diyos ay sapat, kahit hindi pa kumpleto ang lahat ayon sa ating plano. Sa sandaling ito, maglaan tayo ng katahimikan. Ano ang bagay na mahigpit mong kinakapitan? Ano ang kinatatakutan mong mawala? Kung mawala ba ito, mawawala rin ba ang iyong kapayapaan? O may Diyos ka bang pinanghahawakan na mas malaki kaysa sa anumang pag-aari? Ang kasakiman ay hindi napapawi sa pagkakaroon ng mas marami. Ito ay unti-unting gumagaling kapag natututo tayong magtiwala ng mas malalim. Hindi sa laman ng ating kamay, kundi sa Diyos na nagbibigay. Sa susunod na pagninilay, tatalakayin natin ang isa pang kasalanang madalas nagsisimula sa paghahambing, ang inggit. Ngunit sa ngayon, tanungin natin ang ating sarili, ano ang sapat para sa akin at sino ang tunay kong pinagkakatiwalaan?
Kung may pinagdadaanan ka ngayon at gusto mong ipagdasal, i-comment mo lang ang salitang prayer o mag-message sa page. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung ayaw mo.